Sa ibang balita, patay isang binatilyo sa Sampaloc, Maynila matapos umunong hold-upin at saksakin. Ang suspect sa krimen namatay rin kinalaunan matapos naman daw magwala at manlaban sa mga pulis. Balita natin ni Victoria Tulad. Hindi pa rin daw matanggap ni Aling Yolanda na sa isang iglap, wala na ang kanyang 17 anyos na anak. Agad pumanaw ang third-year high school student na si Jersey J. Dagli matapos umanong hold-upin at saksakin sa puso ng suspect na si Jonathan Lising pasado alas 8 kagabi sa Sampaloc, Maynila. Yung anak ko naglalakad, nilapitan ng lalaki na yon, inakap, inold up siya, bigla na lang sinaksak. Kaya yung anak ko tumakbo. Napakabata ng anak ko, 17 years old lang. Bakit niya ginanon? Positibo namang kinilala ng isang saksi ang 34 na taong gulang na si Lising na siyang nang hold up at sumaksak sa binatilyo. Agaw ng cellphone. Tapos saksak ng dibdib na. Yung pong suspect, saan tumakbo? Then, looban. Agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Lising kaya't nasa kote siya. Todo tanggi si Lising sa ibinibintang sa kanya. Hindi rin daw siya umiinom o kaya'y nagdodroga. Sir, wala akong ginawa. Dahil alam ng mga tiga ron na mabait ako. Alam nila yun. Dun sa ano? Hindi ko alam yun, sir. Sinaksak mo daw eh. No comment ako dyan, sir. Pero Joey, na-hold up mo naman kasi siya. Sir, hindi ako ganun, sir. Yun na ang huling pagkakataong nakitang buhay ang suspect. Pasado alauna kasi ng madaling araw. Namatay siya mula sa tama ng bala ng baril sa tagiliran at ulo. Ipapamedical na sana sa ospital ng Sampaloc si Lising kasamang 3 pulis nang bigla umano itong magwala. Nakaposas siya. Patalikod ng posas niya eh. Nagkukwentuhan sila sa likod. Tapos pagdating namin dito sa Meronimo, nagbunuan na sila. Napigtas niya yung posas? Pigtas siguro yung posas kasi nagbuno na sila dun eh. Ang tanging katabi ng suspect sa mobile, laking pasasalamat at hindi siya nabaril nito. Nabot niya kagad, ang inablot niya kagad yung baril ko, nagpambuno kami. Tapos nung pinutok niya na kagad. Ayun, katapos hindi ko na alam yung nangyari. Hawak niya na yung baril pero nakahawak pa rin yung kasama ko. Nagbubuno talaga sila. Ang ginawa niya, kinalabit niya, pinutok niya. Wala na ako nung pagpihit ko, paglingo ko, binaril ko na siya kasi. Dinepensahan naman ng hepe ng MPD Station 4 ang kanyang mga tauhan at sinabing self-defense ang nangyari. Maraming report na sa mga taga doon na siya daw ang mga tumitira dyan sa lugar na yan, mga biktima ng hold up. Parang baliwala sa kanya eh. Parang enjoy na enjoy pa siya sa yung nalaman niya na namatay yung yung biktima niya eh, no? Victoria Tulad, GMA News.